Hello guys, andito na naman kami sa episode 4 ng aming podcast. Ngayon magpapakilala ang aking co-host na si... Ako to, si Mr. Palos, alam niyo na. Okay, ngayon may katanungan kami sa buhay. May kakaiba akong na-experience dito sa Antipolo kaya nag-break muna kami. Kaso ayoko kwento kasi wala pa yung kasama ko dito sa bahay, nakakatakot eh. Bakit mo naman ay kwento? Nakakatakot nga eh, parang wala ka naman tenga oh. Ikwento mo na, para naman may marinig ng audience natin. Eh, Sige na. ayoko syempre matatakot ako ako na nga lang mag-isa dito. Medyo ano pa ngayon eh. Delix. Yung parang wala naman tong ano ba naman yan? Pero eto, may tanong ako. Sa tingin mo ba okay lang na yung mga tao pag 23 na, 25 na nakatira pa rin sa bahay ng magulang nila? Oo, okay na okay. Sino naman nagsabing hindi? Hindi, syempre kasi pag ganyang edad ka, adult ka na, independent ka na dapat, hindi ka na dapat, maganda pa rin na may sarili, di ba? Hindi. Alam mo, ganyan. Ayan yung plano ng gobyerno eh. Paghiwa-hiwalayin tayo eh. Plano nila. Sinusulit yung magulang, ganyan mo sinasabi. Hindi. Hindi nga. Ayun nga yung plano. Kasi, ganito nangyayari dyan. Ngayon, syempre, di ba? Yung anak, Oo. lumalaki. Nag 18 years old. Lumilipat. Mm. Kasi ang ganyan yung pinauso ng gobyerno kasi hindi nila tayo kaya sama-sama. Paano pag yung isang pamilya may empire kung tawagin? Oh, ano yun eh, power yun eh. Marami silang magagawa pag ganun. Anong empire? Hindi, parang kunwari, mga angkan mo, syempre, di ba, parang sama-sama talaga kayo. Syempre, marami kayong magagawa nun. Siguro ano rin yan, perspektibo. Kasi kung mayaman yung pamilya mo, tapos sobrang laki ng bahay nyo, siguro goods lang yun, di ba? Pero paano Hindi kung ano kaya, lang, o katamtaman lang, tapos ano, mas maganda siguro na maging independent ka, di ba? Kasi pag naging independent ka, hindi ka na umasa sa magulo mo, matututo ka eh. hindi ganun yun. Makinig ka, ganito kasi yan. Ayan, pag nag-ambagan kayo, kunwari, isipin mo lahat sila may trabaho. Ngayon, ang mangyayari, lahat sila mag-aambag ng 5,000 per month galing sa sahod nila. 5,000 times 20, magkano yon? O, kunwari, 20 kayo sa pamilya, 20 kayo parang dikit-dikit na pamilya. Parang alam mo yun, parang gusto nyo talaga yung parang sama-sama talaga kayo. Ngayon, Mm. lahat sila, mag-aambag sa sahod nila ng 5,000 per month. O, Mm. 20 na tao. 5,000 times 20, 100,000. Mm. O, every month, may 100,000 kayo natatabi. Every month. Ah. Ngayon, sabihin natin patagalin mo ng mga 3 years. 5,000 times 20. 100,000. 100,000 times 36. Magkakaroon ka ng 3,600,000 sa loob ng 3 taon. Ngayon, itong ano na to, pwede mo tong marami kang magagawa sa 3 million na to, 3,600,000. Pagsama-sama kayo, may effort lahat, kayang-kaya eh. Gets mo? Depende pa din kasi pag nasa bahay ka lang, ayun, nakaasikaso yung pagkain mo, nakaasikaso yung, alam mo yun, wala kang binabayaran. Kasi nakastay ka sa Ano, magulang mo eh. ba't kasi hindi ka magbabayad? Hindi nga, sabihin Sira nga ulo natin, ka pala. kaka-graduate mo lang. Tapos wala ka pang Hmm, trabaho, naghahanap ka pa ng trabaho. oo. Syempre, di ba, mas maganda, independent ka. Matry mo maging tumayo sa sarili mong paa. Di ba? Ano ba sinasabi mo? Ano bang tanong? Hindi ko nga alam eh. Matrix, pauso Syempre, ng Matrix. syempre ganito yan, kung ikaw parang pinanganak ka dito, tapos dito ka na rin mamamatay, ganun. Di ba mas maganda na mag-explore ka, mag-travel ka. Eh, hindi mo naman po pwedeng kasama mo yung pamilya mo sa lahat-lahat eh. Siguro may mga ganun, pero sa ganung perspektibo, sa tingin mo, okay din ba yun? Mali. Anong mali? Bakit Ah, mali? bakit mo gagawin yun? Una-una pa lang. Bakit? Para magka-experience ka. Kasi, sabi nga, umalis ka sa comfort zone mo, di ba? Kasi sa bahay, comfort zone mo, pamilya mo yan. Pero pag umalis ka, lumipat ka ng ibang lugar, wala kang kakilala, tapos may mga bayarin ka. Oo, mahirap. Mahirap sa umpisa. Pero mag-grow ka eh. Magkakaroon ka ng mga experiences, mapipressure ka eh. Di ba? Tapos ikaw bahala, diskarte mo kung paano ka makakilala ng bagong tao.
Hindi, kasi yung ganyang mindset, kinurap na yun ng Matrix eh. Bakit Wala na. sige, bibigyan, siyempre podcast to eh, bibigyan kita ng pagkakataon. Bakit Matrix? Bakit maling-mali? Subukan mo mag-isa. Kasi, isipin mo, alam mo, nanonood ka ba ng Game of Thrones? Hindi, pero ano meron? Kasi yung mga malalakas doon, pamilya sila. Angkan sila, kumbaga. Wala namang malakas doon na nag-iisa lang. Mm. Kaya yung iniiwasan ng Matrix o ng mga gobyerno, yung mamulat yung mga tao. So, mag-isa lang. Pero ganito, assume natin tama ka. Di si Manny Pacquiao, hindi na siya magiging si Manny Pacquiao. Dito na lang siya nanirahan sa Pilipinas. Hindi siya lumaban sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi. Hindi Siyempre, nga na babalik at babalik ka pa rin. babalik ka. Hindi ko naman sinasabing hindi ka na babalik eh. Wala naman akong sinabing di ka na babalik sa pamilya mo eh. Sinasabi ko lang, Sabi mo, titira ka. oh, titira ka. Titira. Tumira si Pacquiao sa ibang bansa ah. Tumira ba siya? Gago, malamang. Tangin, doon siya gumaboxing eh. Marami siyang bahay sa ibang bansa. Ah, Ngayon, no, naklaruhan ka na. Ano sa tingin mo? May bago bang sagot? hindi pa rin. So, ibig sabihin, dapat kung saan ka pinanganak, doon ka rin mamamatay. Ganun. Pero siyempre, pwede kang magbakasyon ng 1 week, 2 week, 1 month. Ibig sabihin, yung mga taong nag-OFW, lahat sila mali. Tatrabaho sila dun eh. Tatrabaho ka doon, titira ka din doon. Alangan naman balikan ka. Basta hindi ako aamin na mali kasi ma-pride ako. Yun na yun. Kasi yung sinasabi mo, ang nangyayari dyan, nagkakahiwalay-hiwalay eh. Kung, kasi hindi naman kailangan umalis para kumita ng pera eh. Hindi naman palagi sa pera eh. Sabi ko Eh nga saan? Ba't, sa'yo, para ma-challenge mo yung sarili mo, umalis ka ng comfort zone mo. Pero sabi natin, may trabaho, na-operan ka ng trabaho sa ganito lugar. hmm, Ay, lipat ka dito, pag-relocate ka dito, di ba? Ano masabi mo dun? kunin mo na. Ayun nga, di ba? Kunin mo na. Tama nga. Pero syempre, yung puso mo, nasa tirahan mo pa rin. Wala naman sinasabing wala na rin ng puso mo eh. Ang sinasabi ko lang, kung maging independent ka, di ba? Dapat yung kaluluwa mo, nasa tirahan mo pa rin. O sige, nandun pa din. Walang problema. Sige, nandun ka kaluluwa mo. Ito, sige, bagong topic na tayo, nakakasawa Siyempre, na. ganito, paano pagka sabihin natin, yung nag-asawa ka, oh. Tapos yung asawa mo, taga Cebu. Tapos ikaw, Ah, taga Manila, oh. Paano yun? Sinong lilipat? Mali yung lumipat. Pag yung asawa pumunta sa'yo, mali siya. Kasi sabi mo mali na umalis. doon kayo sa gitna. O, doon kayo sa kita. Pareho kayo umalis. Pareho kayo mali. Hindi. Kasi, pareho kayo malapit. Umalis pa rin kayo sa gitna eh. Cebu, tsaka ano bang gitna ng Cebu, tsaka Manila. Ang layo nun. Hindi, ganito mangyayari dyan. Ganito mangyayari dyan. 1 month, doon sila sa Cebu. Ay, first month, doon sila sa Cebu. Second month, doon sila sa Manila. Tapos nakikitira lang sila sa magulang nila. Ganon. Siyempre, gumagawa sila rin diskarte para kumita ng pera. Oh, kikita sila. May trabaho sila, tapos lilipat-lipat sila buwan-buwan. Isang buwan absent si ganito dito. Isang buwan absent yung asawa dito. Medyo gano'n na nga. Panindigab mo. Ang galing. Ganun talaga. Sige, mag-change topic ka naman. Mukhang di Sabi kita ko, matatalo eh. gusto niya ako matatalo. Kung si Andrew Tate kaya nandito, ano kaya mga sagot sasabihin nun? Sige, ito naman. Sa tingin mo ba, sa sitwasyon na kung saan yung magulang mo, matanda na, tapos hindi na makapagtrabaho, tapos hindi sila nag-ipon sa retirement, responsibilidad ba nila na sustentuhan lahat-lahat yung retirement plan nila, ganun? Ito, sensitibong ano to ah. Sensitibong tanong Oo. to. Ang podcast dito ay totoo. Pwede. Pero, syempre, dapat lang na pag matanda na yung magulang mo, aalagaan mo sila. Oo, ayun nga, kusa ng anak. Pero, responsibilidad ba? Paano pag hindi? Ibig sabihin ba nun mali ni anak? Paano pag yung anak may pamilya na? May pinapaaral na, di ba? Mahirap na tanong yan, Mr. Palos. Mahirap na tanong yan. Para sa akin, depende sa sitwasyon. Kung magulang mo, wala talagang pera, pero binigay naman sa'yo lahat nung mga panahong hindi mo pa kaya, responsibilidad mo talaga alagaan yon. Pero pag yung magulang mo, may pension naman, pero parang nagagalit siya, hindi mo siya sinusustentuhan kasi maluho nga siya, doon na siya nagkakamali. Mm.
Yun, tama. Yun, Hindi, tama. tama talaga ako, hindi ako nagkakamali. Tsaka pero mahirap yun kasi hindi mo pwede iasa talaga sa anak mo, ano eh. Kasi yung anak mo may buhay din eh. Alam mo yun, magkakaroon na ng responsibilidad yan na sarili. Depende kasi maraming mga Pilipino na tulad ng mga construction worker. Mm. Karamihan naman diyan, naman sila makakaano ng pension. Contractual lang yung mga trabaho nila. Project based lang. O paano pag wala na silang o paano kung matanda na sila, hindi na sila makakapagtrabaho? Wala silang makukuha. 'Di ba wala silang O, pension, no? wala silang pension, kontrata lang. Nung mga panahon kaya pa ng katawan nila, pinag-aaral nila yung anak nila, binigay nila lahat. Libro, notebook, ballpen, pagkain, baon, pantuition, di ba? Siguro ang Kung ga- conclusion natin diyan, kung yung magulang mo naging mabuti, dapat lang na alagaan, 'di ba? Pero paano pag magulang mo naman yung sabihin natin, nagloko, sumama sa ibang babae, sabihin natin tatay mo, sumama sa ibang babae. Tapos ngayon, nung umasenso ka na, bumalik siya. Tapos walang-wala siya. Nanghihingi siya ng pansustento. Ano opinion mo dun, Mr. O Sunday? Depende na sa ano yan, sa anak yan. Kung Hmm. anong gawin niya, kung ganyan man yung magulang, hindi nagamparan yung responsibilidad bilang magulang, gusto niya patawarin, tama siya. Kung ayaw niya patawarin, tama rin siya. Siguro personal talaga, no? Pag ganyan yung sitwasyon, siya na bahala dyan kung anong gusto niyang mangyari. Pero para sa akin, kung ganun kang klaseng tatay, yung bigla kang nawala, tapos inuuna mo yung sarili mo, pagka dumating yung panahon, unahin ko na lang din yung sarili ko. Pero kung may extra ka naman, bakit hindi? Hindi. Nung nag-aano ako, asan ba siya? 'Di ba? Ewan ko, nasa Nasa ano siya, nasa circle. Nagbabike. pa Mali. nagpapahangin lang. Ito naman, batampuhin ka. Lumabas lang tatay mo na wala. Nasa ano siya? Batampuhin. Nasa nasa mall siya, nakaupo siya sa massage chair, 'di ba? Sarap nga na massage chair yun nalaglagan ng 20. Meron pa 5 rin minutes na. titipan mo yung mga nangihilot eh. Parang ibang hilot yun. Hindi. Ay, Mr. Paras ah. Hindi nga ako si Mr. Palos Mr. nga Paras. ako. Ano mo, dapat sabihin ko rin pangalan mo eh. Nakakailan ka na Sabihin, eh. sabihin mo, nanonood sa atin dito po, mo. Manonood dito. Dito na next guest natin, artista eh. Pero secret lang. Kasi, Okay, on to the next topic. to the next topic tayo. Ano ba? Ako bring up ng topic ngayon kasi kanina ka pa Mr. Palos eh. Sige. iPhone o Samsung? Ano tingin mo ang mas maganda? Samsung. Kasi iwan na iwan Kaya na sa yung iPhone eh. Kasi iPhone kasi ginagaya lang nila yung Samsung tapos sinasabi nila bago yung picture. Pero 10 years na pala meron yung Samsung. Tsaka yung iPhone, parang scam eh, no? Isang malaking scam. Isang malaki scam. Yung 13, pareho lang sa 14. Iba lang ng Oo, pangalan. Oo. nag-iiba lang sila. Parang may maliit lang silang pinapalitan ng feature, hindi nga upgraded feature yun. Parang iniba lang talaga para Oo. masabi nilang ganyan kasi ang yung sistema ng cellphone eh. Imbis na i-all in nila lahat ng upgrades, hindi, iniisa-isa nila para kumita sila ng kumita. Yan. Tama. Tsaka isa pa, yung pag, halimbawa, nag-13 yung meron ka, tapos nagkaroon ng 14, Mm. tapos nagkaroon ng iPhone 15, yung 13 mo, nagda-downgrade pala yung system, sinasadya nila. Pinapabagalan nila Oo, yung OS para mapilitan ka bumabagal. mag-upgrade. So, isang malaking patibong Bumab yan.
'di ba? Oo, eh, sa Samsung, di ka na makaka-experience ng ganun. Itong Samsung ko, luman-luma na, ang bilis pa rin, Oo, no? 2019 tayo na pwede pa ipang Wild Rift, ipang ano. Hindi po sponsor 'tong video pero sinasabi ko sa inyo maganda Android talaga. Samsung all the way, kumbaga. Oh, kung kayo mangangatwiran So, kayo, maganda yung camera ng iPhone, ay bumili na lang kayo ng DSLR. Total pareho lang presyo niyan. oo, tama lang. Camera lang habol nyo sa iPhone. Tama, oo. Hindi, sila na lang kayo. Mag DSLR Pareho lang ba kayo, presyo, no? pogi pa kayo. Hindi, marami ring presyo DSLR eh. Pero sa presyo ng iPhone, makakabili ka na ng Android tsaka DSLR eh. May cellphone ka na, may Tayo na. professional camera ka pa. Magkano ba yung iPhone? Uli. May mga depende. Pag malaki storage, umaabot ng 80k, di ba? No. Eh may DSLR naman 50k lang, tas Android 15k lang. Oh, edi mas mura pa. Kaya hindi ko maintindihan ba't yung mga tao, parang, lalo na yung mga estudyante na teenager na ano, parang, umiiyak pa sila pag hindi sila binibilan ng magulang nila ng bagong model ng iPhone. Ano masasabi mo doon, Mr. Palos? Oh, ano kasi siya eh. Ang iPhone kasi naging simbolo na ng status eh. Hindi na siya sa Oo, ano tama. eh, sa functionality. Kung baga, Oo, gusto lang na iPhone para lang ano, masabi lang na may iPhone. oo, masabi na, ay, rich kid, mga ganon. Kasi parang pag may iPhone sila, sa bagay, kanya-kanyang trip naman, hindi ko naman ipapakialaman kung anong gusto nyo. Pero pag may iPhone sila, feeling nila, mataas na sila. Like, yung status nila, personal Oo, feeling nila yun eh. Nasa sa kanila yun eh. Pero para hindi, sa akin kasi, bilang isang practical na tao, sayang eh. Sayang sa pera eh. Kasi parang bumili ka ng ba? iPhone, ang laki ng gastos niyan. Pwede mong ipanggamit yan sa pang tuition o sa pang ipon mo sa retirement. Pero binili mo lang yan kasi gusto mo isipin yung ano, opinion ng ibang tao sa'yo. Gusto mo isipin na pinag-iisipan ka ng tao na mataas ka. Oo. Pero kung siguro, marami ka namang pera, like, lahat naman ng kailangan o kung may anak ka, sinusustentuhan mo naman, tas marami ka talagang spare na money, bumili ka ng iPhone, personal mo na yan. Pero kung, yun nga, pinipilit mo na magkaroon ng iPhone, kahit na marami ka namang dapat i-prioritize na iba, eh mali ka. Mali ka dun. Mm. Hindi ko rin maintindihan eh. Bakit balaw na ba? Ang pangit kaya ng interface ng iPhone. Parang ang gulo. Oo, magulo talaga. Tsaka isa pa, maraming Oo. ano yan, hidden fees yan. Hindi lang yan yung iPhone. Kailangan bibili ka pa ng storage sa cloud. Hindi ka makapag-download ng mga ano dyan, fake games. kasi kasi sa amin, mga Android kasi, APK lang, mga peke lang yung ginagamit namin eh. Ipigay sa Google, no? Oo, pinapirate namin. Pero normal na mamirata kasi may mga sikat na artist eh. Pag nanonood nga sila ng ano lang eh, ng downloaded movies lang sa online, hindi naman nila binibili yung DVD. Oo. Bakit ka pa bibili? Ang dami na sa Pirate Bay. Oo, normal. Normal na yan eh. Ganyan eh. Yung milyonaryong artista nga nagtitipid. Si Lebron nga, hindi makapaggastos sa fast food chain eh. Makapag-McDo, nagtitipid pa yun. Pero itong mga sakto lang yung kinikita. Eh. Oo. Pero, Naka-iPhone. yun nga lang, ayoko naman Alam, mag-overstep. Siyempre, pera niya yan, pinaghirapan niya yan. Choice niya yan. hindi sa hindi siya nag-overstep. Yung podcast natin dito, katotohanan. Ngayon, yung mga gumagawa ng ganyan, tayo na walang mararating. Tayo na parang ang lalabo mag-isip ng mga ganyan. Isipin mo yung sahod mo, saktong-sakto na lang. Mm. Hindi, Tayo na, ganyan nga kasi yung ano eh. alone, ganyan. Sinadya nga yan ng gobyerno eh. Sinetap yan ng gobyerno para ano eh. Maging consumer tayo. Sine, Oo, isa pa yun. tinrain nila tayo na ano eh, na maging maluho. Kasi pag maluho ka, ano eh, yung, Mas mabilis yung ikot ng pera sa kanila pag maluho ka. oo, pati tax pa, di ba? Lahat yan may tax. Tapos ibubulsa nila yung tax na yun. Pambibili nila ng private jet. Ganito lang nangyayari kasi sa pera natin eh. Isipin mo, ikaw, ano ka, nagtatrabaho ka sa Pure Gold and Daya. Nagtatrabaho ka sa Pure Gold. Di nga ako si ano. Ay, Mr. Palos pala. Hindi, isipin mo, Mr. Palos.
nagtatrabaho sa Pure Gold. Ngayon, sumahod ka, kinsenas. Mm. Sumahod ka ng mga 8K, sabihan ng 8K. Sige, minimum. Oh. Yung 8K nun, saan ba napupunta yon? Una, ganito kasi yan. May buwis kasi yan Yung eh. 8, hindi, yung 8K na yon, bibili ka ng bag, mamahaling bag. Oh, bumili ka kay ano, tawagin natin siyang Joban. Bumili ka kay Joban ng mamahaling bag. Mm. Ngayon, si Joban, nagutom, bumili ng mamahaling pagkain. Saan siya bibili? Sa Pure Gold. Tapos, yung 8K sa Pure Gold, napupunta rin sa may-ari ng Pure Gold. Ayun yung pinampapasahod sa'yo. Ganun naman talaga kasi yun, Mr. All Sunday. Ganun talaga umikot pera kung buy and sell. 'Di ba? Ganun yun eh. Kaya, yung nakadesenyo yung mundo natin para maging alipin tayo. Para magtrabaho tayo hanggang sa pagtanda natin. Iba lang ng onti, pero pareho pa rin yung alipin pa rin tayo. Pero may nabasa ako sobrang interesting. Kasi Ano yan? Tapos, meron kasing isang website, kinumbay niya yung wealth ng top 100 richest people. Nandyan sila Jeff Bezos, sila Elon Musk. Kinumbay niya yung 100 na people lang. 100 si tao. Andrew Tate. Wala eh. Pero sabi ko sa'yo, sobrang yaman nung top 100 na people na kaya nilang halos pagaling nung time ng COVID, kaya nilang iakaw lahat ng medicine. Tapos halos lang yun, babawiin lang nila yun. Parang sa isang araw lang yata o dalawa. Kaya sobrang dami Oh, ng pera talaga. Sobrang, kung lang sila, kung i-50% natin lahat ng kita nila tapos ipunta natin sa mundo, yung parang world hunger, sobrang magde-decrease. Ganon kadaming pera yung hawak nila. Talagang unreasonable. Ang opinion ko dyan, sa tingin ko, dapat may cap yung tao. Kasi, walang nilalang eh, na kailangan ng 100, billion eh. Wala na silang gagawin sa pera na yun kahit araw-araw sila bumili ng bahay, hindi maubos pera nila eh. So, di ba kita mo, hindi. excessive eh. Dapat may cap, dapat kung alimbawa 10 billion lang isang tao. Kasi sobrang dami matutulungan kung may cap. Dapat wala na, ano pang gagawin mo kung may 11 billion ka, 10 billion nga, mabibili mo na lahat-lahat eh. Kasi may spread, Hindi mo rin, kung may limit lang, may spread yung wealth na yun. Marami kang hindi mo matutulungan rin, sobra. hindi mo rin masasabi, Mr. Palos eh. Kasi, pag in-spread mo yung wealth, ganun rin mangyayari eh. Isipin mo, spread mo yung wealth sa taong puro bisyo, puro droga. Ganito yan. Kahit isipad mo yun sa wealth, sobrang dami talaga ng pera. Sobra-sobra. Kahit lahat ng bisyo tsaka Eh, droga, marasagot mo eh. hindi. Ito yung point ko, Inday eh. Ito yung point Hindi ko nga ako eh. sa Sige, utang sabihin. niya. Hindi nga ako yun. Mr. Palos pala. Mr. Palos pala. Mr. Palos. Hindi ko kilala si Indaya. Hindi po siya si Indaya, guys. Huwag niyo po siya tatawaging Indaya. Sige, Ito kasi yung point ko eh. Kasi ganito nangyayari dyan. Sige, yung 100, top 100 people, in-spread nila yung pera. Mm. Yung pera napunta sa mga, ang pangit ng salita, pero mahihirap. Oh. Oh. Yung mga mahihirap, nakakuha ng pera, tuwan-tuwa sila. Ngayon, hindi rin nila alam kung paano papalaguin yun eh. Ginastos lang ng ginastos after. Sige, sabihin natin malaki yung nakuha nila, pero maraming mahihirap eh. Kaya siguro mga after 3 years, 4 years, babalik rin sila sa dati. Yung pera na nakuha nila, babalik ulit dun sa top 100. Diyan ka Gets mo ba? nagkakamali. Yung mga nasa top 100, yung pera nila kahit mamatay sila, mamatay yung anak nila, mamatay yung anak ng anak nila, mayaman pa din sila. Tapos may ipagkakait mo yun sa mga taong hindi nagkaroon ng oportunidad na mag-aral, hindi nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng maayos na bahay. So Hindi. pipiliin mo pa rin na magstay yung ganun kadaming pera sa iisang tao lang, sa isang daang tao lang. Mga Napaka ani. napaka makasarili mo naman, Mr. All Sunday. Hindi mo na-gets yung point ko eh. Tama ka, edukasyon nga muna. Pero kung wala silang edukasyon, in-spread mo agad yung pera na yun, babalik at babalik rin sa kanila. O Hindi sige, nasa-solve ka-counter yung... argument kita. Paano ko yung spread nilang wealth, ipuhunan nila sa edukasyon? Oh, Ay, sino yung nandyan? si Suko na.
Pero ano sa tingin mo? Paano, Aning, paano kung gamitin ayun nila ang, yun? ayun ang pwede. Spread nila sa education, pero hindi nila Hindi nila kasi, ayun, gagawin. Sobrang dami nga nilang excess na pera. Pwede nga nila yun ayun, gawin. ayun nga yung sikreto kung bakit sila maraming pera. Pag ginawa nila yun, pag namulat lahat ng tao, wala na magtatrabaho para sa kanila. Hindi naman nila kaya sagutin ng buong mundo eh. Pero sinasabi kasi sobrang laki nung porsyento na may tutulong nila. Like kaya nga nilang iako yung lahat ng COVID medicine eh. Sa Hindi isang nga, daang tao lang yun ah. hindi mo na-gets yung point ko na naman eh, Mr. Palos eh. Teka, Nagigets ko wait yung lang. punto mo, nagigets ko na sinasabi mo, di dapat magkaroon ng pera yung hindi marunong humawak. Pero kung pipigilan mo, Hindi na, i-maintain mo yung pera sa top 100 na tao na yun, edi makasalili ka kasi wala silang gagawin sa pera na yun eh. Sobrang laki nun eh. Wala kang, hindi na, hindi dapat humawak pera yung mga hindi dapat marunong humawak ng pera. Hindi ganun. Pero ang sinasabi ko, yung sa sistema natin, kahit spread mo yung yaman nila, after 5 years, 6 years, babalik rin ulit sa kanila yan. hindi nga babalik sa kanila kasi nga yung batas na inisip ko, may cap nga. Hindi nga pa pwedeng lumampas ng 10 bilyon yung isang tao. So kung ano yung income na may excess sa kanila na napupunta yun sa gobyerno. Yung gobyerno ang mayaman ngayon. Ayun nga, pero kung ma-assume natin, syempre malaki yung funds niyan eh. Oo, may makukurakot dun. Pero at least hindi na pupunta dun. Alam mo yung mga mayaman, yung mga sila Bezos, yung pera niya nasa Ah, stock. Hindi yan cash. Kaya nga walang gold. Kaya nga gusto ng tao gold standard ulit eh. Kaya nga kasi, nagkakaroon ng inflation eh. Kasi lahat ng pera, alam mo lahat ng pera sa mundo, digital na. Wala na sila sa bangko. Wala na sila sa papel. Kasi wala nang value yung papel eh. Piniprint lang yan sa bangko eh. oo nga. Yan yung mga, yan, kaya nasa stock yung pera nila. Tignan mo si Elon Musk, lahat ng pera niya nasa stock. Bakit? Kasi ayaw niya magbayad ng tax. Hindi, may tanong ako Hindi sa'yo. kasi taxable yun eh. Ganun May sila tanong ako sa'yo. kayaman. Nandun lang yung perang yun, nandun lang sa papel. Wala silang gagawin dun. Mamamatay sila, papasa lang nila yun sa anak nila. Yung anak nila papasa yun sa anak nila. Sobrang daming matutulong ng perang yun sa mundo. Hindi, may tanong nga ako sa'yo. Ano? Sige, lalagyan mo sila ng cap, parang Mm, limit. mm, Limit yun. 10 billion yung cap ng isang tao isang tao. Hindi Isang kumpanya, tao. isang tao. Tangina. Sige, sabihin natin ganun. Pero, saan mapupunta yung pera? Mapupunta yung pera sa mga charity. O kaya sa kung anong fund, anong project ng fund, pwede mapunta dun. Ayun ang tamang sagot. Hindi sa charity, sa project ng fund. Ayun nga, pwede mapunta sa feeding o kaya sa pwede mapunta dun. Corruption funds. Ayan, tama naman. 'Di ba? Tama naman. Ito tanong ko sa'yo, 'di ba? Agree ka ba na wala naman dapat tao humawak ng lampas ng 10 bilyon, 'di ba? Wala na silang gagawin sa pera ni sobrang dami na nun eh. Mabibili mo na Meron lahat sig ng gusto mo eh. Tao yung yun hindi presidente. kumpanya. Ang presidente, magkano lang sahod ng presidente? Hindi, syempre, nasa kanya yung budget. Hindi parang sa kanya na rin yun. Hindi naman nasa kanya yung budget eh. O sabagay, parang siya lang nag-lead, di naman nasa kanya lahat, di naman niya pera yun. Ang Ah, presidente, ano lang yan, parang official lang yan. Yung tax na yan, pera ng tao yun. pero Panggaso sa nga mga kasi, infrastructure, gaso sa yung mga limit bridge, o ano. is na sinasabi. Hindi yan yan eh. Hindi na magagawa yan eh. Walang presidenteng merong lampas 10 billion. Mr. Rosande, wala. Walang Si kaya, Donald Trump, siguro si Donald Trump. Magkano ba net worth ni Donald Trump? 32 billion. O kung 32 billion, hindi niya kailangan yun. Kasi ang mga pag nangangampanya yan, may mga sponsor din naman yan. Tsaka O, sige, sige. bakit ka kailangan mo sobrang mag-campaign, 'di ba? Dapat ang presidente sa yan, tamang Siyempre, pamumuno yan, hindi yan sa sinong mas mayaman. Sabagay, ganun yung sistema, pero hindi dapat ganun. yung sistema. Siyempre, isipin mo, pinagtapat si, Teka, ano, teka, teka. So, dahil presidente ka, kailangan mo 10 billion?
Anong gagawin mo dun? Eh, Si Obama wala hindi, naman 10 billion ah. wala namang akong sinasabi. Pero teka lang, ito nga yung point ko. Yung ano, sinasabi mong pag presidente ka, dapat mayaman ka. Hindi eh. Sino Hindi mas, ano mo, sinasabi ko. kunwari, Sinasabi ko dapat lahat ay kahit sinong tao that may limit na 10 billion, wala nang lalampas doon. hindi, Excessive na sobra yun. Kahit nga doon muna hindi nga tayo sa 10 sinabi. billion eh, kahit nga 5 billion lang, excessive pa rin eh. Hindi nga, doon nga muna tayo sa sinabi mo na ano, na pag Na. presidente ka, dapat mayaman ka Mm. para mag-campaign ka. Kasi naman, isipin mo naman, kunwari, O, sino bang boboto mo, Indaya? sige, hindi nga ako yun eh. Pero sige, sabihin natin, mga Mr. ngampanya ka, Palos, bakit kailangan mo ng 10 billion? marketing. Oo, magastos 10 billion marketing. Pero teka lang, wala mong Dol sinabing kailangan. dolyar yun. Kaya nga, Wait, punto ko nga, dapat may cap. Ay, ikaw, ito lang tanong ko sa'yo. Sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon dapat may cap yung tao sa 10 billion? mahirap eh. Oo, hindi lang. Dapat ba may taong lampas pa ng 10 billion na may pera? Hindi kumpanya, tao ah. Kasi pwedeng yung Tesla mayaman, may 50 billion worth nila. Pero yung tao lang mismo. Ayun na Ina, yun, isang loophole. kahit nga $1 million lang eh. Sobrang daming pera nun. Hindi, loophole na yung sinabi mo. Hindi Yung, nga ako no, tangina mo. ay, Mr. Palos pala, teka. Teka, inaantok na kasi ko. Hindi, loophole nga yung sinabi mo, Mr. Palos. Bakit naging Madali, loophole? Bakit madali naging lang dayan. loophole? Ang Pare, batas sabi lang, mo, ang batas lang ililimit mo lang oh, yung pwedeng ililimit maging net worth ng isang tao max to 10 billion. Wala na, hindi ka nalalampas doon. ko, makinig ka Kasi muna, Mr. kasi may meron tao worth 100 ano ba si Jeff Bezos 150 billion. Nai-imagine mo ba kung gaano kadaming pera yun? Ngayon, Mr. Palos, pero ito nga, isipin mo, si Elon Musk, may hawak-hawak niya yung kumpanyang Tesla, di ba? Oh, Ngayon, yung Tesla, nagkakahalaga ng, 105 billion, kunwari, hindi ko rin alam eh. Tesla yun eh, Nagkakahalaga, kumpanya yun, maraming organization yun. Kung ikaw oo nga, pero individual ka lang, hindi nga, makinig ka nga muna, hindi pa ako tapos. sige. Sige, pero, di ba, o sabihin mo 10 billion yung max ng isang tao. Oh, Sino pumipigil kay Elon Musk na kumuha doon ng 50 billion? Eh kung yung expense niya sa company, sabihin natin, ano lang, 15 billion lang. O may extra pa siyang iba. yun, edi ililimit mo rin yung stocks niya. Hindi, paano kung, kasi maraming gumagawa nun, ay ano, Mr. Palos eh. Lalo na yung mga tax evasion, tinuruan niya ako mag-evade ng tax kahit nga siguro tatay ko. Sige, Pero yun ano nga, mo, ipagkalat mo. Ano ginagawa mo? Mr. Binoya? hindi, uy, teka. Hindi kasi, ano nga, paano yun? Siyempre, di ba, teka, paano ko ba explain to? Kasi sabi mo, 10 billion yung max. Sino bang pumipigil kay Elon Musk kumuha ng umano ng 50 billion doon? Bakit niya Good, kukunin? Hindi naman sa kanya yun. Hindi lang naman siya may-ari ng Tesla, may stock ownership lang siya doon. Eh di kung lumampas na ng 10 billion, eh di cap na yun. Hindi na sa kanya yun. sige, Ownership stock. lang naman yun eh. Eh di kung worth lampas na ng 10 billion, eh di hindi na sa kanya yun. Bawal niya na kunin, ganon. Oo, parang kumbaga kung may lampas 10 billion ng pera mo, hindi na sa'yo yun. Para may tax na yun, mapupunta yun sa gobyerno, ewan. Basta lampas 10 Um, billion, yun lang yung ano mo, yun lang yung monetary na pwede mawakan ng isang individual. Pero kumpanya pwede siguro lumampas kasi organization niya eh. Kasi ang punto ko lang naman dito, wala naman talagang kailangan ng lampas ng 10 billion eh. Baka sobra pa nga yun eh. meron, Daya, marami. Individual. Anong gagawin nila dun? Tangina kahit araw-araw sila bumili ng bahay, hindi sila maubusan ng pera. Hindi, hindi. Tanga, alam mo, yung mga ganyan, Dolyar isipin mo, yun. ano ba ginagawa ni Wala Elon ka Musk? lang sa ideya na ano eh.
Kung gaano talaga sila kayaman, di mo lang talaga gets. Pero pagka, Oh, kung meron tayong illustration, parang dagat yung ano, tapos parang mga maliliit na isla lang yung pera ng kahirapan. Tapos sa pera ng mga top 100, dagat. Ganun gets ko, gets kalaki. ko. Oh, isipin mo, Alam mo kahit sabi isip, natin ganito, bigyan kita perspektibo. Sabi natin sagutin nila lahat ng COVID vaccine nung time nung pandemic. Tapos mag-donate sila ng ano sa World Hunger, tapos mag-ano sila. Tawag dito yung malaria disease, 'di ba? Yung mga ganon, sagutin nila lahat 'yon. Tapos ano pa sila, magpan pa sila sa mga homeless, ganyan. Pagkatapos sila mag-donate, sobra bilyonaryo pa rin sila eh. Paano naging oh, tama pero, 'yun? Ganun sa top 100. Top 100 na tao lang 'yun ah. Yung 100 na tao lang yun, top 100 lang. hindi, isipin mo, Sobrang isipin. daming pera doon na sobrang laki ng potensyal na daming matutulungan. Isipin mo, Mr. Palos, si Elon Musk, nagpapadala ng mga rocket sa moon. Mm. Magkano cost yun? Billions yun. Hindi hindi ba? nga hindi nga kasi siya yung gumagastos noon, yung kumpanya nga yung Tesla noon. Maraming naka-owners sa Tesla. Paano kung gusto nyo nung... Hindi niya personal na pera 'yun. Ano di mo magets? Hindi Individual nga, nga sinasabi ko. Anong racket? Sinasabi mong racket, hindi naman siya yung maano nung racket. Yung hindi kumpanya nga, 'yun. hindi Company nga, Mr. earnings 'yun. Funds 'yun. Kung funds yung ginagastos Hindi, nila doon. Hindi pera, hindi personal pera ni Elon Musk 'yun. hindi nga kasi, Mr. Palos, ganito kasi yan. Paano kung personal yung gustong gawin yung project? Sabi mo nga, maraming ownership sa ngayong company. Paano kung tumutol sila, pero siya gusto nyo gawin? Kung gusto niya, edi magbagaan siya ng fund. Ifa-fund nung tulad niya, gagamitin niya yung Tesla para mag-fund. Ayaw, ayaw nga ng mga ibang owner. Eh wala na, hindi niya na power 'yun. Dapat ba may isang tao, isang individual na may ganong klaseng Mga pang kapangyarihan? Yung pwede niyang gawin kahit anong gusto niya, pwede siyang magtayo ng rocket kahit gusto niya. Tapos Oo. ano yung cost nun? Sabi natin may taong ganun na unlimited yung pera. Ano yung cost nun? Yung nakikinabang ng pera, yung ganong karaming pera, siya lang. Alam ko siya yung kumita nun, pero 'di ba? Hindi naman fair. Fair yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi yun fair. Sobrang ano na yun, sobrang excess na yun, sobrang laki ng matutulong. Kumuha siya, Kung tayo nga binubuwisan tayo eh. Kumikita tayo ng nagtatrabaho tayo tapos binubuwisan tayo ng gobyerno eh. Ayun, fair ba 'yun? 'Di ba hindi naman din fair 'yun? Dapat yung mga mayayaman din. Bakit yung mga mayayaman, yung mga nasa top 100, mas maliit pa yung tax na binabayaran? 'Di ba? nakakuha sila ng, Nakakapag-evade sila ng tax kasi bumibili lang sila ng stock. nakakuha Nilalagay lang sila nila ng, doon. ganito kasi yan, Mr. Palos. Makinig ka muna, okay? Makinig ka Sige. muna. Ang nangyayari kasi dyan, isipin mo, nung unang, ano ka, hirap na hirap ka nung unang panahon. Pero yung iba, nagiinom, nag-aaral pero saglit lang, nag-ML. Ikaw, hindi. May drive ka. Mm. Parang pinaghirapan mo. Oh. Inaral mo yung sistema ng mundo. Tapos ano Sige. sasabihin ng dulo? May limit ka? Ina, kung ayun lang yung pinaglalaban mo kasi galing ka sa hirap, puta hindi pa rin sapat sa'yo yung 10 bilyon. Anong gagawin mo sa perang yun? 10 bilyong dolyar, anong gagawin mo doon? Pwede mo Lampas, siyang i-donate. Pwede ka isa gumawa pa, ng 10 bilyon dolyar yung cap, hindi naman 10 bilyon pinag-usapan yun eh. Paano kung 100 bilyon yung hawak mo? Hindi, kung ano nga lang. Nililimit ka lang sa 10 bilyon which is napakadami pa din. Pero paano kung 200 bilyon yung hawak mo? Puta sa'yo lang yun. Nakakaano yun, Parang ano ka na nun, nakaka, parang monopoly ka na nun. Lahat, kung ano mang kumpanya mo, sobrang yaman na nun, sobrang overpowered na nun. Parang nakaka-discount yun. dahil sobrang overpowered na ng company mo, naikakait mo na yung ano power na yun para sa sarili lang, para sa isang individual lang. Dapat doon tinatax na kasi sobrang laki na nun. Dapat Sobrang nga dami tinatax na. makikinabang. O, di ba? Pero ayun ang tama mong sinabi, Mr. Palos. Dapat tinatax, pero yung limit, Putang hindi. ina. Ang limit tsaka tinatax pareho lang yun eh. Kung sabi ko ang gobyerno ilimit ng yung tao pag lumampas ng 10 bilyon. Ibig sabihin napupunta nga sa funds o sa tax yung excess.
Sabihin natin, ikaw, 100 Hmm. billion yung hawak mong pera ngayon, tapos may batas. Kinabukasan Magkano to? bagong batas. Ang isang individual na tao, hindi organisasyon na, ano lang, ang pwede yung hawakan niya lang, 10 billion lang. Bale yung 90 billion mo mapupunta sa may spread yan kung ano man organization na humahawak yung batas na yun. Kung ini-spread nila sa charity o ewan, 'di ba? May 10 billion ka pa rin, individual 'yun. Like ipapasa mo pa rin 'yun sa pamilya mo. Kung stock man 'yun o ewan. Ganito kasi, gumawa sila ng sistema, Mr. Paros. Oh. Tayo na, isipin mo. Sinabi ko nga sa'yo, parang kung dapat mayaman o mahirap, maging fair tayo. Magkano ba tinatak sa mga saktuhan lang, mga Pa average? paano Siguro. naging fair 'yun? Putang ina, 100 billion ang hawak mo. Yung iba nga hindi makabili ng tinapay. Hindi Hindi, ito, makakain, putang ina. Hindi nga makapag-aral yung iba eh. Paano naging fair 'yun? Fair ito, fair ito. sa fair sa'yo na may tao okay lang humawak ng 100 billion, isang tao okay lang sa'yo. Tapos yung mga nagnanakaw ng tinapay pinapatay. Hindi Pero kasi makabili ng papatay. kahit ano. Eh ganun, may Ibang ano yun, nangyayaring ganun eh kasi mahirap lang sila eh. ibang usapan yun, Alam mo, Mr. hindi Palos. Ito, ibang usapan, privilege 'yon. Pag mayaman ka, kinulong ka, naka-aircon, ganun sa Pilipinas, naka-aircon ka. Pero pag mahirap ka, nagnakaw ka ng barya, pwede kang patayin, pwede kang bugbugin ng pulis kasi wala ka namang kapangyarihan eh. Para pigilan 'yun eh. hindi, Mas mataas sa yung mga tao hindi, yun eh. Hindi katulad pag mayaman ka, privilege ka. hindi nga kasi ganito yun, Mr. Palos. Kawawa. Isipin mo, pinaghirapan niyo yun. Kinrack niya yung system na ginawa ng Matrix. Gets ko nga, kinrak niya yung system. Kaya may 10 billion pa rin siya. May 10 billion pa rin siya. Kinrak niya yung Hindi, Matrix, may 10 billion pa rin siya. Eh di bakit max na yun, wala na siyang gagawin dun. Sinasabi ko, yung excess na yun, kumari, yung 100 billion yun, yung 90 billion, mapupunta yun sa good cause. Kahit ikurakot pa yun, mas maganda kasi nag spread yung pera. Wala kasi dapat taong isang individual na nakikinabang sa 100 billion, di ba? Like, well, kahit araw-araw magwalwal siya, hindi niya mauubos yun eh. pinaghirapan niyo yun, Mr. Palos eh. Anong Kaya nga gagawin natin? pinaghirapan niya yun, pero yung good cause nga, kaya nga may batas. Kung may batas nga na makakapan mo yung tao, lilimit mo ng 10 billion, maganda. Kasi makakalat mo yung pera. Imaginein mo, 100 billion, sabihin natin 100 billion ng pera ng tao na to. Mamamatay yun, tapos ipapasa niya lang yun sa mga anak niya, tapos tayo na kahit maging 10 billion lang yun, ipapasa niya pa rin, hindi pa rin mauubos yun eh. 10 billion, hindi mo ata naintindihan gano'ng kalaking pera yun. Malaki, Mr. Palos, pero hindi mo rin kasi naiintindihan eh. Ganito kasi yan. May system, kung bibigyan mo ng cup, parang lugi eh. Lugi yung Hindi taong, lugi, alam mo, real talk lang, greedy ka lang. Tayo na kulang, isipin mo kulang sa'yo yung 10 billion. Greedy ka lang, grabe. Promise, greedy ka lang. Sobrang daming mahirap, sobrang daming walang naghihirap sa mundo. Tayo na. Pagka kahit gusto mo 100 billion na hawak mo, tapos yung 90 billion na pwedeng pakinabangan ng iba, sinarili mo lang. Wala, kung di, kahit araw-araw ka magbulakbol, hindi mo maubos yung pera na yun. Pinili mo pa kung, mamatay na hindi mo walang makikinabang ng pera na yun. kung ano, dapat, out of your heart, kung mag-aambag ka, kung magbibigay ka ng 90 billion, sa sarili mo, kasi inner nila yun fair and square sa ano eh, Hindi sa naman lahat pag-crack ng, ng lampas ng 10 billion fair and square. Hindi naman lahat ng perang nandyan sa network fair and square eh. Hindi mo naman madidictate yun eh. ano ba yung definition yun ng fair and square, Mr. Palos? Ang fair and square, nagtrabaho ka, tapos kinita mo lahat yun. Sa tingin mo lahat ng kumpanya na nandyan, walang nag-manipulate ng stock, walang nag-shortcut. Lahat sila malinis. Lahat ng mga bilyonaryo malinis, lahat sila clean. Yung Facebook nga, Hindi. nagnanakaw ng privacy. Nagnanakaw ng data eh. Tapos binibenta nila sa ewan kung saan nila binibenta yun.
Wala namang clean Hindi. Paanong fair and square? Siguro, yung sinasabi ko sa'yo, bakit sinasabi mong, fair? Sinasabi ko lang, yung isang tao kailangan, lampas 10 billion, kailangan pa rin nila yung perang yun. Mas magandang ma-spread na lang yun. Walang dapat individual sa mundo na may hawak ng Tama. lampas ng 10 billion. Wala. Hindi ko Tama. May, sinasabing na Hindi ko sinasabi na hindi nila na-earn yun. Hindi ko sinasabi na dahil mahirap sila dati, na nililimit sila, na hanggang dito lang sila. Pero puta naman, kawawa naman yung buong mundo. Hindi naman asinsado yung mundo. May mga gera nga sa ibang bansa eh. tama ka. Dapat Unnecessary talaga, na lang kasi yung pera na yun. Parang kung mapupunta lang yun sa isang tao, sayang naman yung potential na may tulong nun. Kaya yung gobyerno dapat ikap. hindi nga, kasi nga, tama nga may dapat spread maganda sa economy, kumbaga, di ba? Oo. Ayun ang Oh. totoo ng mundo kasi ang top 100 na tao, hindi walang ganyang batas. Nasa kanila lahat 'yan. Kaya tingnan mo, wala namang kinakaganda yung mundo, 'di ba? Pero malaking kung lahat sila makapan ng 10 billion tas lahat ng yaman nila mapunta sa kung ano mang project, sobrang laki ng Kung, ibabago talaga. kung iisipin, Mr. Palos, pwede na, medyo talo ako. 'Di ba? Kasi nga unnecessary nga kasi yung wealth. Unnecessary yung sa top 100 na tao na yun. Sobrang excessive nung yaman nila to the point na kahit magbulakbol sila araw-araw hindi nila mauubos. Hanggang sa mamatay sila, hindi nila mauubos yun eh. Papasa lang nila yun. Kaya kahit kapan mo sila ng 10 billion, hindi rin nila mauubos yun eh. Ang taas pa rin nun. Ang laki na may tutulong ng perang yun, sobra. Kaya nga ako rin Ah, nung nakita ko yung article na yun, nakita ko kasi yun, tas marami silang illustration eh. Iniisip ko rin, andaya naman. Kinita naman yun nung tao. Pero nung nakita ko yung grabe yung sobrang laki ng pera nila, as in parang maladagat yung laki, na-realize ko na grabe. Kung umiikot yung perang yan, ang ganda ng ekonomiya, ang ganda ng mundo. Mas maraming edukado, mas maraming nakakabili ng pagkain, nasusustento ng pangalan, yung mga wages, di ba? pero kung mas maraming edukado, hindi sila magiging ganun. Ano hindi sila magiging ganun? Hindi sila magiging ganun kayaman. Oh, ayun nga yung maganda eh. Hindi naman dapat natin pinapababa yung next generation eh. Dapat niya ang goal natin mas matalino sa atin yung mga anak natin eh. Dapat niya ang goal, di ba? Bakit, ayan ang pangit naman ng mindset mo. Bakit naman ayaw mo maging edukado yung mga hindi Hoy, mayayaman? Ayun nga dapat yung goal eh. Dapat niya mas tumalino, dapat niya mag-evolve lahat eh. excuse me, Mr. Plus, wala akong sinabing ganun. Hindi nga kasi parang Hindi, ganun ang pinapamukha mo kasi. Sabi point ko mo, lang, hindi sila yayaman kung lahat mayaman. edukado, parang mababawasan nga talaga yung mga mayayaman. Oo, Kakalat nga mas talaga. maganda nga yun. Ayun nga yung punto ko. Mas maganda na lang na mas pantay yung mundo, di ba? Grabe naman yung yaman ng iba. Yaman na kahit anong gawin nila hindi nila mauubos. Okay, Mr. Palos, 1 minute break. Hindi nga 3 minutes so closing na to. 57 Closing. minutes. Mm. Okay, kapal na rin pala natin ha. Yun nga eh. Pero maganda kasing topic to. Nagulat din talaga ako sa top, hindi ko naman sinabing top 500 ah. Sobrang daming tao sa mundo. 8 billion ba? 7 billion. Sa top 100 lang, grabe, sobrang laki na ng sinusustento ng pera nila. Sobra, sin. So, Pero kung hindi ka maging ganun. makakapaniwala. Dapat talaga para sa akin talaga hindi dapat walang individual na ganun kalaki yung hawak eh. Pero ikaw, Mr. Palos, may tanong ako sa'yo. Paano pag inoperan ka na maging ganun? Tatanggapin mo ba o hindi? Ako tatanggapin ko yun tapos idodonate. Baka 1 billion lang itira ko sa akin eh. Kasi yung pera yun tayo na, wala na akong gagawin dun. Makakabili ka na ng bahay, makakabili ka na ng building, makakabili ka na ng lahat-lahat eh. Siguro dodonate ko na lang yun. Kumari 10 billion offer sa akin. 9 billion sa charity na, sige. Alam mo Kasi ang pwedeng laking gawin mo dun? pera nun eh. Kaya niya 1 Alam mo million pwedeng, lang eh. alam mo pwedeng gawin mo dun, Mr. Palos? Oh, Gawin mong barko ang buong Pilipinas.
Tangina, hindi lampas trilyon yata abutin nun. Kasi lumulubog na tayo eh. Bansa Lumulubog na yun daw. eh. Isipin mo lumulubog na tayo, di magtanim ng halaman o ewan. For Grabe. environmental, sa laki ng bilyon na dollar yan eh. 10 bilyong Hindi piso ganun. nga, 10 bilyong piso nga malaki. 10 bilyong dollar pa kaya. Lumulubog na Hindi tayo. eh. Anong ibig mo sabihin sa lumulubog na tayo? Lumulubog na tayo. Tumataas na yung sea level natin. No choice na tayo. Lumulubog na. Kasi ano yan eh. Di i-help mo yung, di mag-donate ka ng ano. Ako, tao lang ako, individual ako, may 10 bilyon ako sabihin natin. Di i-help ko sa climate change. Kasi sa init yan, di ba? Natutunan yung iceberg kaya umaangat yung sea level, di ba? Di donate ko doon. Tapos kung anong, yung pera na yun, kung anong gawin nila sa pera na yun, kung ano maitulong nila sa research nila o ewan. Ayun na yun. Hindi ko naman makokontrol yung buong mundo eh. Siguro kung yung tanong mo, kung may superpower ako, di yun, ayusin ko yung climate change. Pero meron lang ako 10 billion eh. Ano daw? Yun, idodonate ko yung pera kong, kumari, sabi mo ma-opera na ako, di ba? $10 billion. Di yung $9 billion, idodonate ko sa pampatulong dun sa sea level na sinasabi mo. Ano yan, wala ka nang pakialam kung kurakutin nila. May makukura ako dun. Ang laking pera nun eh. Pero at least, kaysa naman, anong gagawin ko sa 9 billion? Anong gagawin ko dun? Gamitin mo yung 4 billion Ano 4 billion? para gumawa ng parang agency. Ngayon, yung 5 billion, gamitin mo para sa totoong cause mo. Putang ina, isang gago, 100 million nga lang, okay na ako eh. Actually, sobra pa nga yun eh. $5 million Hindi, syempre, lang, okay na ako. Hindi nga eh. para One makasigurado. million dollars nga, okay na ako eh. Grabe Hindi, naman hindi, yung hindi grid sa... mo. Grabe naman yung grid mo. Para siguro, perspektibo mo, gusto mo, billion-billion pera mo. Pero ako, Hindi, million dollars, okay na ako eh. Hindi naman ako hindi mo ganun na, gaano eh. Simpleng tao lang ako eh. hindi mo ko naiintindihan eh. Syempre, parang wala ka na kunwari. Gusto mo tumulong sa climate change, sabi mo, di ba? Mm. Ano yan, nagbigay ka lang, parang nag-shy away ka, Sige. sa responsibility. Di, ire-rephrase ko. Sige, Ah, ang itatabi kong pera sa akin, para sa akin, personal, ano lang, $50 million lang. Tapos lahat-lahat, tap, ko, i pang-fund ko sa mga ganyan. Pero sige, hindi ko tatakbuhan, magiging involve ako. O ba, tatry ko i-track yung pera. Hindi ko naman kailangan yun eh. Na oh, 10 billion wala akong gagawin dun eh. $50 million siguro, sobrang set ko na nun. hindi mo nga kailangan, pero sabi nga nila, more money comes with more responsibility. Ayun nga, kaya nga, Ngayon, do-donate ko na lang. Hindi naman donate, siguro ibibigay ko sa fund, di ba? Tapos mm, sabihin natin, yung gagawa, tulad nung kay Mr. gagawa, Beast, nagpa-plant sila ng 20 million trees. Yung mga ganong funds, pwede kong i-fund yun. Kasi madami kong pera, di ba? Pero for personal use, kung bibili ako ng bahay, ng kotse, siguro $50 million siguro lahat-lahat. Okay na ako dun. Yung iba nun, tapon na yun. Talagang kung anong makatulong na lang sa mundo. mm, Anong okay, gagawin mo? Anong Mr. gagawin mo sa $1 billion? Legit, like kahit araw-araw mag-travel ka sa ibang bansa, hindi mo mauubos yun eh. Kahit bilhin mo lahat ng magagarang kotse, hindi mo mauubos yun eh. Nagigets mo ba yung hawak mong 1 pera? billion? Sa $1 billion, so, isang tao ka lang. Magkano lang kotse? Magkano lang McLaren? 200,000 lang. 'Di ba? Magkano lang Lambo? Magkano lang limousine? Wala pang million Mauubos yun. dollars yan. Wala pang million dollars yan. Tapos meron kang $1 billion. Magkano mansion? $5 million. Magkano building, Mr. Palos? Building. Kailangan mo ng building bilang tao. Hindi, syempre, di ba? Kung gusto mong makatulong, Gusto mo ng building sa Abu Dhabi, siguro $1 billion. Ganyan. Hindi ka naman hindi, yun makakatulong nga, yun eh. Hindi mo naman trabaho rin yun makakat- eh. makakatulong ka nun kasi matutulungan mo yung mga construction work. Ang laking project nun, ang daming taong mabibigyan ng trabaho nun. Ayun nga, kumpanya na yun. Idadaan mo sa gobyerno yun, magiging ano yun. Hindi yun sole proprietor, basta ganun. Magiging corporate yun. Magiging Tinan mo corporation naman yun, hindi yun individual. yung gobyerno natin, Mr. Palos, mukha ba maaasahan mo yan? Bakit
sinashy away mo yung responsibility mo sa unreliable na government, 'di ba? Hindi ko naman sinasay away. Sinasabi ko lang, wala akong, bilang personal use ng pera ko, wala akong gagawin sa 1 billion. Ang mangyayari gusto mo, Hindi ko kailangan yun. kunwari gusto mo 50 million sa'yo na, tapos yung natitira mong sukli, sila bahala na sila. Hindi ko sinabi, siguro, kanina sinabi ko bahala na sila. Pero I mean, ibibigay ko lang yun sa good cause kaysa ibulsa ko. Kasi wala na akong pakinabang doon. Sa 50 million, all set na ako for life. For personal use nga, hindi nga business. Tanggalin mo yung business. Kasi kung yung 9 billion na yun o ewan na matira, magiging corporate yun. Kung sabihin natin, magtayo ako ng building, Ah, ganyan. Kumpanya yun, magiging corporate yun. Hindi ko pera yun. Magiging pera yun ng mga tauhan, ganyan. Maraming ano yun, may mga stock owner na yun. Pero yung 50 million for personal lang yun. Hindi ko na kailangan ng sobra-sobra pa yung ano, 'di ba? Yung cap ko nga 10 billion eh. Oh. Para sa akin 50 million lang, solid na. okay guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aming podcast. Medyo mainit yung topic. Yun nga eh. Ikaw ba, teka, ikaw muna, kung ikaw mabigyan ka ng, hindi nga 10 billion, 'di ba? Ayaw mo ng cap. O sabihin natin mabigyan ka ng 100 billion. Tatay mo ba tama 'yun? Tama na hawakan mo yung ganun pera. Kung ako binigyan, tama yun kasi yung pera, masisigurado ko na good cause. Hindi ko ahayaan na yung government yung magmando kasi maraming unreliable sa government talaga. Maraming corruption na nagaganap Hindi dyan. naman, hindi, ba't kasi ina-assume mo na government? Pwede naman mapunta sa corporation. Sarili mong Kasi ang dami corporation, sarili mo. corporation, marami, Ibang entity. marami rin yan. Pag ganyan mga corporation, ang daming corrupt. Corporation mo nga eh. Ikaw nga yung, hindi naman pa pwedeng ikaw eh. Personal use mo eh. Hindi ko rin hindi ko rin kontrolado yan kasi sa company kasi, na mo, yung sa tatay ko, Eh ano ba yung madami. kontrolado? Ano ba yung sinasabi mong kontrolado? Kontrolado, kunwari, magkakaroon ako ng 100 billion, sabi mo, di ba? Oh. Magpapatayo ko na kung ano-ano. Magpapatayo ka ng? Mga kung ano-ano, mga Ayun nga, money magiging generate. business nga yun. Yun nga, yun hindi mo naman yun personal na ano na. Kaya nga magkakakap ka ng 10 billion kasi mapupunta na lang yun sa ganun. Personal. Siguro of your choice, sabi natin 100 billion ka. Tapos 'di ba, may Oh, batas, tapos makakap 'yun. Kailangan ipamigay mo oh, yung pera pero choice mo. Ang ano lang, hindi, ganito. hindi na sa'yo 'yun. Bibigay mo siya sa corporation mo o charity o government. Basta Ayun, hindi hawak ng tao, hindi personal use ng tao. Kasi bibigay ko siya. sabi mo ikaw kung ikaw sisiguraduhin mo kasi mabait ka, 'di ba? O good for you. Eh paano yung Oh, top 100 na tao? Lahat ba sila ay ano 'yun? Gagamitin nila sa good cause? 'Di ba hindi naman? ewan ko sa kanila. Yun nga, ewan mo sa kanila hindi ka sure. Kaya mas maganda na wala na lang taong magkaroon ng ganung kalaking pera. Pero kahit anong usap naman natin, hindi naman mangyayari. Oo nga, pero yung Hindi punto ko naman, lang kasi maganda kasing suggestion yun eh. Kung makakapan mo yung mga pinakamayaman sa mundo, malaki matutulong ng pera nila eh. Eh, basta bagay, okay, nandito, guys. kaya nga tayo nandito eh. Nagpo-podcast tayo, di ba? Okay, guys. Sana nag-enjoy kayo. Sana may natutunan kayo. Oo, medyo mainit yung topic, mainit. Parang kumukulong mantika. Yun nga eh. Naantok na ako, Mr. Polos. Tayo mo. Okay guys, thank you. Next episode Ba- ulit. Comment kayo kung gusto nyo sumali sa podcast. Sali lang kayo, marami kayong mapapala dito. Oh, medyo seryoso ngayon eh. Sana next time medyo comedy naman.